Pikit ka na, Tala. Mag-wish ka na, anak. Bulong ni Elena habang inilalapag ang maliit na cake sa gitna ng magarbo at mahabang mesa. Ang bango ng banilya at murang margarine ay humahalimuyak, pilit na nakikipag-agawan sa amoy ng mamahaling ulam na nakahain para sa mga bisita. Ito ang bunga ng puyat ni Elena, isang cake na hinubog sa hugis ng araw, kulay dilaw na tila nagbibigay ng init sa malamig at malawak na mansyon ng mga Rivera. Si Tala, sa edad na 8, ay nakasuot ng kaisa-isang bestidang rosas na ilang beses nang tinabasan at tinahian muli ng kanyang ina para magmukhang bago. Ang kanyang maliliit na daliri ay magkahawak, mahigpit na magkasalikop sa tapat ng kanyang dibdib. Sa kanyang isip, sapat na ang init ng nag-iisang kandila para tuparin ang lahat ng kanyang pangarap. Ang tanggapin siya ng lolo niya, ang tawagin siyang tunay na apo. Ngunit bago pa man madampi ng hangin mula sa kanyang labi ang mitsa ng kandila, isang kamay na tuyot at puno ng mamahaling ginto ang biglang humablot sa plato. Ibigay mo yan kay Lucia. Siya ang tunay na tagapagmana ng pamilyang ito. Kaya siya ang nararapat na mauna sa lahat ng bagay. Ang boses ni Don Ricardo ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng tahimik na bulwagan. Napatigil ang mundo ni Tala. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay nagniningning sa pag-asa, ay naiwang nakatitig sa bakanteng espasyo sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kandila ay napalitan ng isang uri ng lamig na gumagapang mula sa kanyang mga talampakan paakyat sa kanyang gulugod. Hindi ito ang lamig ng aircon sa mansyon. Ito ang lamig ng katotohanang siya ay isang anino lamang sa bahay na ito. Papa, birthday ni Tala ngayon. Pinaghirapan ko ang cake na yan para sa kanya. Marahan ang boses ni Elena. May panginginig ng pagmamakaawa na hinaluan ng takot. Tiningnan lamang siya ni Don Ricardo nang may pandidiri. Habang inilalapag ang cake sa tapat ni Lucia, ang bunsong kapatid ni Tala na anak ni Mateo sa unang asawa. Mateo, sabihan mo ang asawa mo. Don't let her forget who provided this roof over their heads. Utang na loob niyo sa akin ang bawat butil ng kanin na kinakain niyo. Huwag niyo akong hamunin dahil lang sa isang pirasong tinapay. Si Mateo, na nakaupo sa dulo ng mesa, ay hindi man lang nag-angat ng tingin. Pinagpatuloy niya ang paghiwa sa kanyang steak. Ang tunog ng kutsilyo na humuhukay sa porselana ay tila naggagalasgas sa pandinig ni Tala. Elena, hayaan mo na. Para sa bata lang naman yan. Lucia, sige na. Blow your 80s candle. Pero Daddy, kay Ate Tala po ito. Naiiyak na, sabi ni Lucia. Ang tanging tao sa bahay na yon na nakakakita sa sakit ni Tala. I said blow it, Lucia. Sigaw ni Don Ricardo. Sa isang mabilis na ihip, ang liwanag ng araw ni Tala ay namatay. Ang usok na naiwan ay tila pait na kumapit sa lalamunan ng bata. Nakatayo lang doon si Tala. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling magkahawak sa posisyon ng pagdarasal, ngunit wala na siyang hinihiling. Ang kanyang puso ay parang yung cake na hinati-hati na ng mga bisita. Dinudurog, kinakain ang kanyang dangal, at itinuturing na basura ang kanyang pag-iral. Lumingon si Tala sa kanyang ina. Nakita niya ang pagyuko ni Elena, ang paglunok ng sariling laway upang pigilan ang pag-apaw ng luha. Doon, sa gitna ng marangyang selebrasyon na hindi para sa kanya, naramdaman ni Tala ang pinakamatinding uri ng hiya. Hindi dahil sa luma niyang damit, kundi dahil sa pagmamahal ng kanyang ina na tila walang halaga sa harap ng mga taong ang tingin sa kanila ay pabigat lamang. Dahan-dahang ibinaba ni Tala ang kanyang mga kamay. Walang ingay, walang pagsigaw. Tinalikuran niya ang mesang puno ng pagkain, ngunit walang pag-ibig. Habang naglalakad siya patungo sa madilim na kusina kung saan siya talaga nababagay ayon sa kanyang lolo. Isang pangako ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya muling magdarasal sa tapat ng kandilang pag-aari ng mga Rivera. Ang bawat hakbang ni Tala sa pasilyo ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Don Ricardo
na humahalo sa amoy ng bagong litson ay dahan-dahang napapalitan ng masangsang na amoy ng patis, bawang at usok ng uling habang papalapit siya sa kusina. Doon, sa isang maliit na bangko sa tabi ng basurahan, nakalagay ang isang platong plastik na may tira-tirang kanin at isang pirasong tuyo. "Dito ka na kumain, anak. Pasensya ka na," bulong ni Aling Marites, ang matandang katulong na ang mga mata ay puno ng pait. Hinaplos niya ang buhok ni Tala, sinusubukang alisin ang amoy ng usok na kumapit na sa balat ng bata. Sa itaas, naririnig ni Tala ang malulutong na tawa ng mga bisita at ang tunog ng mga pilak na kubyertos na tumatama sa porselana. Ang bawat halakhak ni Don Ricardo ay parang isang kurot sa kanyang puso. Isang paalala na ang distansya mula sa dining room patungo sa kusina ay hindi lamang ilang metro, kundi isang mundong hindi niya kailanman mararating. Kinaumagahan, ang inggit ay mas lalong naging nyata. Nakatayo si Tala sa tapat ng gate, bit-bit ang kanyang kupas na bag. Pinanood niya si Lucia na isinasakay sa itim na SUV. Suot ang bago at malinis na uniforme ng isang eksklusibong paaralan. Si Lucia ay amoy lavender at gatas, habang si Tala ay amoy ulam at pawis na bago pa man magsimula ang araw. "Ate, sabay ka na sa amin?" tanong ni Lucia. Ang kanyang maliit na kamay ay kumakaway mula sa bintana ng sasakyan. Ngunit bago pa man makasagot si Tala, mabilis na itinaas ng driver ang bintana. Ang sasakyan ay umalis, nag-iiwan ng usok na naging dahilan ng pag-ubo ng bata. Tiningnan ni Tala ang kanyang sapatos. Isang itim na sapatos na bigay pa ng isang malayong kamag-anak ni Elena. Sobrang sikip na nito. Ang bawat hakbang niya patungo sa pampublikong paaralan na 3 kilometro ang layo ay parang pagbaon ng karayom sa kanyang mga daliri sa paa. Ang kirot ng sapatos ay hindi maikukumpara sa kirot ng makitang ang sarili niyang ina ay nakatayo sa veranda. Pilit nang ngumingiti, pero ang mga mata ay humihingi ng tawad. Isang hapon, habang pabalik si Tala para kuhanin ang naiwan niyang baunan sa kusina, nadaanan niya ang opisina ni Don Ricardo. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Nakita niya ang kanyang lolo na seryosong-seryoso. Pawis na pawis, habang mabilis na binubuklat ang isang makapal na asul na ledger. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may tinitingnang mga numero. At sa isang pagkakataon, nakita ni Tala ang takot sa mga mata ng matanda. Isang takot na hindi niya inakalang kayang maramdaman ng isang hari. Isang dokumento ang nahulog sa sahig. May tatak ng bangko at pulang tinta na tila isang babala. Nang gabi ring iyon, sa loob ng kanilang maliit na silid, narinig ni Tala ang mahinang pagtatalo ng kanyang mga magulang. "Mateo, nakita mo ba ang sapatos ni Tala? Namumula na ang mga paa niya. Pwede ba nating bawasan kahit kaunti ang ibinibigay natin sa papa mo para maibilhan siya ng bago?" Ang boses ni Elena ay basag, puno ng pagsusumamo. "Elena, intindihin mo naman. Kulang ang kinikita ko para sa maintenance ng bahay na ito. At ang papa, siya ang nagpapatakbo ng lahat." Sagot ni Mateo. Ang boses ay puno ng pagod at kawalan ng paninindigan. "Pero anak mo rin si Tala, Mateo. Kahit hindi kayo magkadugo, pamilya tayo." "Pamilya?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Mateo. "Elena, magpasalamat ka na lang," at binibigyan siya ng papa ng matitirhan. "Maraming bata sa labas ang walang bubong sa itaas ng kanilang mga ulo. Huwag ka nang humingi ng higit pa sa kaya naming ibigay. Ang pamilya Rivera ay may hierarchy at kailangang matutunan ni Tala kung saan siya lulugar." Sa labas ng pinto, nakasandal si Tala sa malamig na pader. Ang sikip ng kanyang sapatos ay wala na sa kanyang mga paa. Lumipat na ito sa kanyang dibdib. Sinasakal ang bawat hininga niya. Ngayon alam na niya, ang bahay na ito ay hindi isang tahanan, kundi isang utang na kailanman ay hindi niya mababayaran. Ang bawat linggo sa mansyon ng mga Rivera ay tila isang ritual ng pagpapanggap. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga bintanang gawa
sa stained glass, nagbibigay ng kulay sa makintab na sahig na araw-araw na kinukuskos ni Aling Marites at ni Tala. Amoy jasmine at mamahaling wax ang hangin, isang halimuyak na pilit na nagtatakip sa baho ng mga sikretong itinatago ng pader ng bahay na ito. Sa loob ng kanilang maliit na silid, maingat na isinuot ni Elena kay Tala ang isang kulay asul na bestida. Ito ay dating pag-aari ni Lucia, isang mamahaling damit na gawa sa seda at may mga burdang bulaklak sa laylayan. Dahil maliit pa si Tala, kinailangan itong bawasan ni Elena sa bewang at dagdagan ng mga laso para magmukhang bago. Anak, magpakabait ka sa harap ng mga panauhin ng lolo mo, ha? Huwag kang masyadong lilikot. Bulong ni Elena habang inaayos ang buhok ng anak. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, tuyot sa sobrang paglalaba at paglilinis, isang malaking kaibahan sa malambot na tela ng damit ni Tala. Opo, ma. Pero bakit po kailangang suotin ko ang luma ni Lucia? Hindi po ba pwedeng yung dati ko na lang? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng alinlangan. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na may suot na balat ng ibang tao. Para hindi ka mapansin ni Papa Ricardo, para isipin niya na bahagi ka talaga ng pamilyang ito, sagot ni Elena. Bagaman ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa anak, ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagpapahiya. Habang tumutulong si Tala kay Aling Marites sa kusina para ihanda ang mga platito ng panghimagas, isang aksidente ang nangyari. Ang isang sandok ng mainit na tsokolate de batirol ay tumalsik. Nag-iwan ng isang malaking mansya ng kulay kape sa gitna ng asul na seda. Eksaktong pumasok si Don Ricardo sa kusina kasama ang isang lalaking naka-Amerikana, si Attorney Castro. Ang matanda ay tila isang leon na nakakita ng biktima. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw na parang mga tuyong sanga ng puno. Tingnan mo ang ginawa mo sa damit na yan, sigaw ni Don Ricardo. Ang tunog ng kanyang boses ay mas masakit pa sa paso ng mainit na tsokolate. Lumapit siya kay Tala at hinablot ang braso ng bata. Sapat na para maramdaman ni Tala ang kuko ng matanda na bumaon sa kanyang balat. Hindi lang basta mantsa yan. Pinatunayan mo lang na kahit anong balot namin sa'yo ng ginto, basura ka pa rin. Ninakaw mo na nga ang pagkakataon ni Lucia na isuot muli ang damit na ito, dinumihan mo pa? Papa, aksidente lang po. Singit ni Elena nakakarating lang, ang kanyang boses ay gumaralgal sa takot. Aksidente? O sadyang wala lang siyang disiplina dahil hindi naman siya tunay na Rivera? Lumingon si Don Ricardo kay Attorney Castro na tila nahihiya sa nasasaksihan. Ito ang sinasabi ko sa iyo, Attorney. Paano ko ipagkakatiwala ang pangalan ng pamilya ko sa mga taong ganito ang asal? Napansin ni Tala ang isang sulyap mula sa abogado. Isang sulyap na hindi puno ng pandidiri, kundi ng awa at tila may dalang mensahe ng panganib. Hawak ni Attorney Castro ang isang envelope na may selyo ng korte, isang bagay na tila iniiwasang tingnan ni Don Ricardo. Dahil sa matinding hiya, itinago ni Tala ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang bestida. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad. Sinusubukang pigilan ng pag-iyak. Ang bawat mata ng mga katulong at bisitang nakatingin ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, ang asul na seda ay naging tila isang tanikala na sumasakal sa kanya. Nang matapos ang gulo at mapalayas siya sa kusina, tumakbo si Tala sa ilalim ng punong mangga sa likod bahay. Doon, sa dilim, nahanap siya ni Elena. Ma, simula ni Tala, ang kanyang boses ay isang mahinang hikbi. Sabi niyo po, ang pangalan ko ay Tala dahil ako ang bituin na magbibigay ng liwanag sa buhay niyo. Pero ma, bakit pakiramdam ko? Sa bahay na ito, lagi na lang akong nakatira sa dilim. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang mantsa sa malinis nilang pangalan. Hindi nakasagot si Elena. Niyakap na lang niya ang anak habang ang amoy ng tsokolate at dumi ay nanatili sa damit ni Tala.
Isang paalala na sa mansyong ito, ang bawat biyaya ay may katumbas na lason. Sa likod ng marangyang mansyon, sa dulo ng pasilyong madilim at laging amoy amag, matatagpuan ang maliit na kaharian ni Aling Marites. Dito, ang init ng kalan ay hindi kailanman namamatay. Tila isang buhay na nilalang na humihinga ng uling at tabo. Para kay Tala, ang kusinang ito ang naging tanging kanlungan kung saan ang kanyang pag-iral ay hindi isang kasalanan. Isang gabi, habang ang mga Rivera ay abala sa pagkain ng kanilang mamahaling ribeye steak sa itaas, naupo si Tala sa sahig na semento, katabi ng mga sako ng bigas. Ang bango ng mantikilya at alak mula sa dining room ay sumisilip sa mga siwang ng kisame. Ngunit sa harap ni Tala ay mayroon lamang isang pirasong kamote na kinuha ni Aling Marites mula sa ilalim ng mga baga. "Hati tayo, Neng," bulong ng matanda habang dahan-dahang binabalatan ng kamote. Ang usok na lumalabas mula sa dilaw na laman nito ay nagsilbing kumot sa kanilang dalawa sa gitna ng malamig na gabi. Ang bawat kagat ni Tala sa matamis at mainit na kamote ay tila isang protesta laban sa gutom at pangmamaliit. "Aling Marites, bakit po kailangang magtago tayo rito? Bakit po bawal akong makitabi sa kanila?" Tumingin si Aling Marites kay Tala. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang lawa ng karunungang hinaluan ng pait. Ang mga taong may ginto sa bulsa, Tala, madalas ay may bato sa dibdib. Pero tandaan mo, ang mga anino ang nakakakita ng lahat. Para mabuhay ka sa bahay na ito, kailangan mong matutunang tingnan ang mga bagay na pilit nilang itinago. Inilabas ni Aling Marites ang isang gusot na papel mula sa kanyang bulsa. Isang dokumentong napulot niya habang naglilinis sa ilalim ng mesa ni Don Ricardo. May mga pulang marka ito, mga numerong may kasamang salitang past due at final notice. Hindi ito maintindihan ng buo ni Tala, pero ramdam niya ang bigat ng panganib na dala ng papel na iyon. Ang papel ay amoy alikabok at pagkabulok, isang kabaligtaran sa makintab na imaheng ipinapakita ng Don sa labas. "Itago mo ang mga nakikita mo, Tala. Balang araw, ang mga lihim na ito ang magiging susi mo," payo ng matanda. Dahil sa kuryosidad, lalong naging mapagmasid ang bata. Isang gabi, habang pabalik siya sa kanilang silid, nadaanan niya ang aklatan. Ang tunog ng mahinang hikbi ay bumasag sa katahimikan. Sumilip si Tala sa maliit na awang ng pinto. Doon, nakita niya si Mateo, ang lalaking laging tikom ang bibig, ang amang turing na tila walang sariling tinig, ay nakasubsob sa kanyang mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat pigil na pag-iyak. Hawak niya ang isang litrato ni Elena at Tala. Ngunit sa tabi nito ay nakapatong ang isang dokumentong katulad ng nakita ni Aling Marites. Isang kasunduan sa pag-utang na may pirma ni Mateo bilang garantor. Akmang lalapit si Tala para damayan ito, ngunit sa isang iglap, naramdaman ni Mateo ang kanyang presensya. Mabilis itong nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng luha, ay biglang naging mapanuri at matalim. "What are you doing here? Sino ang nagsabi sa iyong pumasok ka?" Ang boses ni Mateo ay parang kulog na bumasag sa kanyang puso. "Daddy, nakita ko po kayong umiiyak." Simula ni Tala. "Shut up! Wala kang nakita. Lumayas ka rito. You're just like your mother. Laging nakikialam sa mga bagay na hindi para sa inyo." Tumayo si Mateo at marahas na isinara ang pinto. Halos maipit ang mga daliri ni Tala. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tila isang hatol na nagsasabing kahit anong sakit ang nararamdaman ng mga Rivera, si Tala pa rin ang gagawing sandalan ng kanilang galit. Nanatiling nakatayo ang bata sa dilim, ang init ng kamote sa kanyang tiyan ay unti-unting naging isang matigas na bato ng hinanakit. Ang sikat ng araw sa loob ng silid-aralan ay tila mas mainit at mas mapagpala kaysa sa sikat ng araw sa mansyon ng mga Rivera. Doon, sa tapat ng kanyang desk,
Hawak ni Tala ang mga maliliit na piraso ng Crayola, mga pudpod na tira ni Lucia na itinapon na sana ngunit maingat na pinulot at itinago ni Tala sa kanyang bulsa. Ang bawat Crayola ay amoy lumang wax, isang amoy na para kay Tala ay amoy ng pag-asa. Sa loob ng 2 oras, ang mundo ni Tala ay hindi umikot sa paglilinis ng sahig o sa pag-iwas sa galit ni Don Ricardo. Ang kanyang mundo ay naging isang puting papel kung saan iginuhit niya ang kanyang pinakamalalim na pangarap. 4 na taong magkakahawak kamay sa tapat ng isang maliit na bahay na may dilaw na araw. Isang pamilya, isang buong pamilya kung saan ang lahat ay pantay-pantay ang nangiti. Nang i-anunsyo ng guro ang nagwagi, ang tibok ng puso ni Tala ay tila isang tambol na nagpapabilis sa daloy ng kanyang dugo. Ang unang gantimpala ay iginagawad kay Tala Esperanza Rivera. Ang gintong medalya na isinabit sa kanyang leeg ay mabigat, ngunit ang bigat nito ay puno ng katuwaan. Habang naglalakad pa uwi, hinahawakan ni Tala ang medalya sa ilalim ng kanyang kupas na uniforme. Pakiramdam niya, ito na ang susi. Ito na ang patunay na siya ay may halaga, na siya ay isang Rivera na maipagmamalaki rin. Pagdating sa mansyon, nadatnan niya si Don Ricardo na nagkakape sa veranda, habang si Lucia ay nakaupo sa tabi nito at nagbabasa ng isang makapal na libro. Ang amoy ng mamahaling kape at sariwang bulaklak ay bumalot sa paligid. "Lolo, look po, nanalo ako sa contest." Ang boses ni Tala ay puno ng pananabik. Inilabas niya ang kanyang guhit, ang papel na bahagyang lukot sa mga gilid dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang tasa. Ang tunog ng porselana na tumama sa mesa ay tila isang babala. Kinuha niya ang papel. Tiningnan ito ng ilang segundo ng walang emosyon bago dahan-dahang tumingin kay Tala. 4 na tao. Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Sino ang mga ito? Si Mama po, si Daddy Mateo, si Lucia, at ako, sagot ni Tala. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglalaho habang nakikita ang pagdidilim ng mukha ng lolo. Napansin ni Tala ang kakaibang tingin ni Lucia. Hindi ito galit, kundi isang uri ng takot na hinaluan ng awa. Parang gustong hilahin ni Lucia ang papel mula sa kamay ng kanyang lolo, ngunit hindi niya magawa. Nanatiling nakayuko ang bata, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sariling libro. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo, bata ka? Ang boses ni Don Ricardo ay naging isang matalim na bulong na mas masakit pa sa sigaw. Ang sining ay dapat nagsasabi ng katotohanan. Ang iginuhit mo ay isang malaking kasinungalingan. Huwag mong idadamay ang pangalan at dugo ng mga Rivera sa iyong mga ilusyon. Pero lolo, nanalo po ako. Pilit ni Tala, ang kanyang lalamunan ay nagsisimulang sumikip. Nanalo ka dahil sa awa ng mga guro mo sa isang batang katulad mo. Patuloy ng matanda. Huwag mong itatampok ang pamilyang ito sa ganyang paraan sa publiko. Hindi ito sumasalamin sa katotohanan ng bahay na ito. Ang bahay na ito ay walang lugar para sa mga drawing na puno ng dumi at maling pangarap. Sa isang marahas na galaw, itinulak ni Don Ricardo ang papel pabalik sa dibdib ni Tala. Ang mga kuko ng matanda ay bahagyang kumamot sa balat ng bata. Ngunit ang hapdi nito ay wala sa sakit na nararamdaman ni Tala sa kanyang kalooban. Iligpit mo yan at huwag na huwag ko nang makikitang nakasabit ang medalyang yan sa loob ng mansyong ito. Nakakahiya sa mga bisita. Tinalikuran sila ni Don Ricardo, iniwan si Tala na nakatayo sa gitna ng beranda. Ang gintong medalya sa kanyang leeg ay tila naging isang mabigat na bato na humihila sa kanya pababa sa lupa. Tiningnan niya si Lucia, ngunit mabilis na umiwas ng tingin ng kapatid at tumakbo papasok sa loob. Iniwan ang isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Hawak ang kanyang guhit, naramdaman ni Tala ang unang patak ng luha
na dumaloy sa kanyang pisngi. Isang luha na hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pagkaunawa na kahit anong ginto ang dalhin niya, sa paningin ni Don Ricardo, siya ay mananatiling isang mantsa sa kanilang malinis na pader. Ang gabi sa mansyon ng mga Rivera ay laging amoy mop at wax. Isang malinis, ngunit nakakasakal na halimuyak na tila nagbabala na bawal ang anumang dumi. Maging ang dumi ng damdamin sa gitna ng dilim, tanging ang liwanag mula sa ilalim ng pinto ng opisina ni Don Ricardo ang nagbibigay ng anino sa pasilyo. Doon, sa isang sulok ng hagdanan, nakatayo si Tala. Hawak pa rin niya ang kanyang drawing, ang papel na bahagyang basa na ng kanyang mga luha. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ng kanyang lolo. Ang tunog ng mga dikutis na sapatos nito sa makintab na sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ng bata. "Bakit narito ka pa?" Ang boses ni Don Ricardo ay malamig, walang bakas ng pag-ibig, parang hanging nanggagaling sa isang sementeryo. "Lolo, baka po pwedeng itago niyo na lang ito sa cabinet niyo?" Ang boses ni Tala ay pabulong, isang huling subok na makita ang kahit katiting na pagtanggap. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, marahas niyang hinablot ang papel mula sa maliliit na kamay ni Tala. Ang magaspang na palad ni Don Ricardo ay tumama sa balat ng bata, nag-iiwan ng hapdi na hindi nakikita. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ng matanda, dahan-dahan niyang pinunit ang papel. Ang tunog ng tuyong papel na nagkakapira-piraso ay tila bawat himaymay ng puso ni Tala na unti-unting hinihiwa. Walang blag, walang rip, ngunit sa pandinig ni Tala, ang bawat hibla ng papel na naghihiwalay ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang mga piraso ng kanyang pangarap, ang kanyang iginuhit na pamilyang nagkakaisa, ay dahan-dahang nalaglag sa sahig na parang maruming nyebe. "Sabi ko sa'yo, walang lugar para sa kasinungalingan sa bahay na ito," madiing sabi ni Don Ricardo bago niya inapakan ang isa sa mga piraso ng papel gamit ang kanyang sapatos na may putik. "Huwag mong dungisan ang sahig ko." Tinalikuran siya ng matanda. Iniwan siyang nakatitig sa mga puting pirasong wala ng hugis. Ang lamig ng sahig ay gumagapang na sa mga tuhod ni Tala, ngunit hindi siya gumagalaw. Pakiramdam niya ay naging kasing tigas na rin siya ng pader ng mansyong ito. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo si Elena. Nasaksihan niya ang lahat. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Ang bawat piraso ng papel na pinunit ni Don Ricardo ay tila isang sampal sa kanyang pagiging ina. Nakita niya ang kanyang anak, ang batang binuo niya sa pagmamahal, na kinakausap ng tila isang basurang walang silbi. Nang makaalis si Don Ricardo, mabilis na lumapit si Elena at naluha habang niyayakap ang anak. Ang amoy ng pawis at pagod ni Elena ay humalo sa amoy ng alikabok sa sahig. Tawag ni Tala, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka, walang emosyon. Patay na ang ningning sa mga mata. "Anak, pasensya na. Pasensya na ang mama," hikbi ni Elena. Habang pilit na pinupulot ang mga piraso ng papel, sinusubukang pagdikitin ang mga ito kahit alam niyang huli na. Tumingala si Tala sa kanyang ina. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para patigilin ang tibok ng puso ni Elena. Pamilya ba talaga ako? O isa lang ba akong mantsa na pilit nilang binubura sa bahay na ito?" Ang tanong na yon ay tila isang kutsilyong bumaon sa konsensya ni Elena. Sa gabing iyon, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa labas at ang hangin ay sumisipol sa pagitan ng mga bintana, naramdaman ni Elena ang isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi ito ang galit na sumisigaw, kundi ang galit na nanunumpa. Tiningnan ni Elena ang kanyang anak at sa unang pagkakataon, hindi na siya ang takot na asawa ni Mateo. Siya ay isang inang handang sunugin ang buong mansyon para lamang mabigyan ng liwanag ang kanyang bituin.
Ang bawat sulok ng opisina ni Don Ricardo ay amoy ng lumang kahoy na mahogany at tuyong tinta. Isang halimuyak na dati-rati ay tila sagisag ng kapangyarihan para kay Elena. Ngunit sa gabing ito, habang ang anino ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng mabibigat na kurtina, ang bawat gamit sa loob ay tila mga kalansay na nagtatago ng isang mabahong katotohanan. Nanginginig ang mga daliri ni Elena habang binubuklat ang mga dokumentong nakatago sa ilalim ng isang makapal na diksyonaryo. Ang bawat piraso ng papel na kanyang hinahawakan ay tila nagbabaga, nag-iiwan ng paso sa kanyang balat. Ang mga pulang marka ng past due at final notice of foreclosure ay tila mga sugat na bumubukas sa kanyang paningin. Hindi lang pala utang. Ang buong mansyong ito, ang bawat silya, ang bawat kristal na baso, at maging ang pagkaing isinusubo nila ay hiram na lamang sa bangko. Ang utang na loob na ipinamumukha sa kanya ni Don Ricardo sa loob ng maraming taon ay isang malaking panloloko. Pinatira sila rito hindi dahil sa kabutihang loob, kundi dahil kailangan ng matanda ng mga taong magsisilbing alipin sa isang kahariang unti-unti nang nagigiba. Ngunit ang mas matinding pait ay hindi nanggaling sa galit ni Don Ricardo. Nanggaling ito sa isang pirma sa dulo ng isang kasunduan, ang pirma ni Mateo. Mateo? Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawala ng direksyon. Ang sakit ay gumapang mula sa kanyang puso, patungo sa kanyang lalamunan. Sinasakal ang bawat hininga niya. Alam ni Mateo. Alam ng asawa niya na baon sila sa utang, ngunit mas pinili nitong manahimik at panoorin ang pag-alipusta ng kanyang ama sa sarili nilang anak. Hinayaan ni Mateo na lumaki si Tala sa hiya para lamang protektahan ng isang huwad na dangal. Narinig ni Elena ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang itinago ang mga papel sa kanyang dibdib. Ang lamig ng dokumento ay dumikit sa kanyang mainit na balat. Pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay may malalalim na itim na bilog. Elena, anong ginagawa mo rito sa dilim? Tumingin si Elena sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi na pagmamahal ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na pagkapuot na hinaluan ng panghihinayang. Mateo, kailan mo balak sabihin sa akin na ang bahay na ito ay kukunin na ng bangko? Napatigil si Mateo. Ang kanyang panga ay nanginig, at sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang bangin na hindi na kailanman matatawid. Elena, ginagawa ni Papa ang lahat. Maayos din ito. Maayos? Pinanood mo ang anak ko na tratuhin na parang basura sa loob ng bahay na ito dahil sa utang na loob na wala naman pala tayong dapat bayaran. Ang boses ni Elena ay isang matalim na bulong na tila humihiwa sa hangin. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, Mateo. Ang pera ko, ang panahon ko, ang dangal ng anak ko. Lahat yon, itinaya mo sa isang kasinungalingan. Hindi nakasagot si Mateo. Yumuko lamang ito. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng sariling kaduwagan. Eksaktong pumasok si Don Ricardo, suot ang kanyang sutlang pantulog. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng tagumpay na nakakasuka. Mabuti at nandito na kayong dalawa. Ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa. Kumuha ng isang dokumento si Don Ricardo mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Ibebenta ko na ang lumang bahay mo sa probinsya, Elena. Iyon na lang ang natitirang property na may halaga na hindi pa nakukuha ng bangko. Pirmahan mo na ito para maisalba natin ang pangalan ng mga Rivera. Nanigas si Elena. Ang bahay na yon, ang tanging alaala ng kanyang mga magulang, ang tanging lugar na maaari nilang uwian ni Tala kung sakaling magunaw ang lahat, ay nais ding lamunin ng matanda. Tumingin si Elena kay Mateo, umaasang may makikitang kahit katiting na pagtutol, ngunit muling iniwas ng asawa ang kanyang tingin. Doon, sa gitna ng malamig na opisina, naramdaman ni Elena ang huling pisi ng kanyang pasensya na tuluyang naputol. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip,
Kinuha niya ang panulat sa mesa at tiningnan ang matanda ng mata sa mata. Isang bagong uri ng apoy ang sumiklab sa kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi nanggagaling sa bituin, kundi sa isang inang handang pumatay ng anino para sa kanyang anak. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging isang labirinto ng mga sikreto at si Tala ang aninong unti-unting bumubuo sa mapa nito. Ang bango ng lavender na laging isinasaboy ni Aling Marites sa mga kurtina ay hindi na sapat para itago ang amoy ng pagkabulok ng dangal ng mga Rivera. Sa loob ng silid-aklatan, narinig ni Tala ang boses ni Don Ricardo na mabilis at gumaralgal, tila isang taong nalulunod na pilit humahawak sa huling piraso ng kahoy. Nakadikit ang tenga ng bata sa malamig na pader. Ang bawat hininga niya ay pinipigilan para hindi makalikha ng anumang ingay. Hindi niyo pwedeng hatakin ang mga ari-arian ko. Bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. Ang sigaw ni Don Ricardo sa telepono ay parang isang pagsusumamo na binalot sa galit. Attorney, gawan mo ng paraan. Ang pirma ni Mateo ay sapat na para maging garantiya. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita ni Tala si Lucia. Ang kanyang kapatid ay nakatayo sa tapat ng malaking salamin. Suot ang isang bagong korona na gawa sa plastik at mga makinang na bato. Ngunit sa likod ng kinang ng kanyang laruan, ang mga mata ni Lucia ay puno ng kalituhan. Nakita niya si Tala. Nakita niya ang kanyang ate na nagtatago sa dilim. Dahan-dahang lumapit si Lucia. Ang kanyang mga yapak sa makapal na alpombra ay walang tunog, tila isang maliit na pusa. Ate, bakit ka nakikinig kay Lolo? Bulong ni Lucia, ang kanyang boses ay amoy gatas at pulbo. Hinawakan ni Tala ang kamay ng kapatid. Ang lamig ng kamay ni Tala ay humalo sa init ng palad ni Lucia. Lucia, kailangan nating tulungan si Mama. Ang bahay natin sa probinsya, kukunin ni Lolo. Doon na lang ang tanging lugar na mayroon tayo. Napatigil si Lucia. Tumingin siya sa itaas, sa direksyon ng kwarto ni Don Ricardo, kung saan nakatago ang malaking itim na vault na laging binabantayan ng matanda. Alam ni Lucia kung nasaan ang susi. Nakita niya ito sa ilalim ng sapin ng una ng lolo habang naglalaro sila kahapon. Isang matinding labanan ang naganap sa loob ng batang puso ni Lucia. Ang takot sa lolo at ang pagmamahal sa kanyang ate Tala ay tila dalawang puwersang nagbabanggaan. Ngunit nang makita niya ang mga pasa sa braso ni Tala mula sa pagkakasunggab ni Don Ricardo kagabi, ang takot ay napalitan ng isang uri ng tapang na hindi pa niya nararamdaman. Wait lang ate, bulong ni Lucia. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Lucia na nanginginig ang buong katawan. Sa kanyang maliit na palad, nakahiga ang isang mabigat at malamig na susi na gawa sa tanso. Ang amoy ng lumang bakal at langis ay kumapit sa kamay ng bata. Ito po ate, sabi ni Lolo, ito ang pinakaimportante sa kanya. Pero sabi ko, ikaw ang pinakaimportante sa akin. Sabi ni Lucia habang inilalagay ang susi sa kamay ni Tala. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang mundo. Ang gintong plastik na korona ni Lucia ay nalaglag sa sahig, ngunit walang nakapansin. Ang dalawang magkapatid ay nagyakap sa dilim ng pasilyo, isang alyansang nabuo sa gitna ng kataksilan ng mga matatanda. Dinala ni Tala ang susi kay Elena sa kusina. Eksaktong pumasok si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay parang isang madilim na ulap na nagbababadya ng bagyo. Nakita niya ang susing hawak ni Elena. Saan mo nakuha yan? Ang boses ni Don Ricardo ay parang kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ibalik mo sa akin yan, Elena. Magnanakaw ka rin pala katulad ng anak mo. Hindi ako magnanakaw, Papa. Kinuha ko lang ang ebidensya ng panloloko nyo. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Nasaan ang pera mula sa insurance ni Mateo? Nasaan ang pondo na para sana sa pag-aaral ni Tala? Ginamit niyo lahat para sa mga talunang investment niyo. Ang sagot ni Don Ricardo
ay hindi nanggaling sa kanyang bibig. Ang malakas na hapdi ng kanyang palad na tumama sa pisngi ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Ang tunog ng sampal ay parang pagpunit sa huling hibla ng respeto sa bahay na yon. Napasandal si Elena sa lababo. Ang lasa ng dugo ay dahan-dahang kumalat sa kanyang bibig. Habang si Tala ay nanonood mula sa gilid, ang kanyang mga mata ay naniningkad sa isang uri ng puot na hindi na kailanman mabubura. Ang lasa ng bakal at lansa ng dugo ay dahan-dahang kumalat sa bibig ni Elena. Isang mapait na paalala ng bawat taon ng pananahimik na kanyang tiniis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinawakan ang kanyang namumulang pisngi. Nanatiling nakatingala ang kanyang mukha. Ang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling na nakatitig sa nanginginig na kamay ni Don Ricardo. Sa labas ng kusina, sa malawak na dining room, ang mga bisita, mga kasosyo sa negosyo, at mga malayong kamag-anak na dumating para sa isang biglaang emergency meeting ay natahimik. Ang amoy ng mamahaling kape at sariwang baki na tinapay ay tila naging amoy ng pagkabulok sa gitna ng tensyon. Dahan-dahang lumakad si Elena patungo sa gitna ng hapagkainan. Hawak niya ang asul na ledger at ang mga dokumentong galing sa vault. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang hatol na hindi na mababawi. Makinig kayong lahat. Ang boses ni Elena ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay nanunuot sa bawat sulok ng silid, mas matalas pa sa anumang talim. Ang marangyang buhay na ipinapakita sa inyo ni Don Ricardo Rivera ay isang malaking palabas. Ang mansyong ito, ang mga lupain, pati ang mga investment na ipinagmamalaki niya sa inyo, lahat yan ay nakasangla na sa bangko. Isang bulong-bulungan ng sumiklab, tila isang apoy na mabilis na kumalat sa tuyong damo. Ang mga mukha ng mga negosyante ay napalitan ng pagkabahala at galit. Elena, huwag kang magkalat ng kasinungalingan. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang pilit na hinahawakan ang braso ng asawa. Papa, sabihin mo sa kanila na hindi totoo yan. Ngunit hindi makapagsalita si Don Ricardo. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa galit ay naging maputla na parang abo. Ang kanyang mga kamay na laging may hawak na gintong baston ay nagsimulang manginig nang hindi mapigilan. Inilapag ni Elena ang mga papel sa ibabaw ng mesa, eksakto sa tapat ng mga pancake na hindi pa nagagalaw. Narito ang mga pirma niyo, Papa. Narito ang mga dokumento kung paano niyo ginamit ang pangalan ni Mateo para kumuha ng milyon-milyong utang para takpan ang mga talunan niyong negosyo sa casino at real estate. At narito, itinaas ni Elena ang isang dokumento na may tatak ng korte. Ang notice na ang mansyong ito ay kukunin na ng bangko sa susunod na buwan. Lumingon si Elena kay Mateo. Ang kanyang tingin ay puno ng pait. At ikaw, Mateo, hinayaan mong tratuhin nilang basura ang sarili mong anak. Hinayaan mong mabuhay si Tala sa hiya para lang sa isang pangalang wala namang halaga. You traded our daughter's happiness for a lie. Sinabi ko na sa inyo, hindi kayo kabilang sa pamilyang ito. Sa wakas ay nakapagsalita si Don Ricardo, ngunit ang kanyang boses ay tila isang hangin na lamang na nagmumula sa isang sirang plaka. Mabababang uri kayo. Utang niyo sa akin ang lahat. Wala kaming utang sa inyo, Don Ricardo. Ang boses ay hindi nanggaling kay Elena, kundi kay Tala. Ang bata ay lumabas mula sa anino ng pinto. Hawak ang kamay ni Lucia. Ang gintong medalya na napanalunan ni Tala ay nakasabit sa kanyang leeg, nagniningning sa ilalim ng chandelier. Tumingin si Tala nang diretso sa mata ng kanyang lolo. Isang tinging walang takot. Walang halong pag-aalinlangan. Kinuha niyo po ang cake ko. Pinunit niyo ang drawing ko. Sinabihan niyo po ako na hindi ako kabilang dito, sabi ni Tala. Ang bawat salita ay tila isang maliit na bato na tumatama sa marupok na salamin ng dangal ni Don Ricardo. Pero ngayon po, nakita ko na ang katotohanan. Kayo po ang walang tahanan dahil ang puso niyo ay kasing lamig ng semento ng bahay na ito.
Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ng sasakyan ng pulis at mga abogado ay narinig mula sa labas ng gate. Ang mga investment partner ni Don Ricardo ay nagsimulang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at puot. Ang utang na loob na laging ginagamit ng matanda para kontrolin ang lahat ay naging isang tanikala na ngayon ay hihila sa kanya pababa. Sa gitna ng kaguluhan, biglang napahawak si Don Ricardo sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumigay, tila isang lumang gusali na tuluyan ng gumuho. Ang kanyang pagkakalaglag sa sahig ay walang ingay ng pagsabog, kundi ang marahas na pagtama ng kanyang katawan sa malamig na tiles na dati-rati ay ipinagmamalaki niyang kasing linis ng kanyang dangal. Walang lumapit, walang tumulong. Ang bawat bisita ay abala sa pagligpit ng kanilang sariling mga gamit, natatakot na madamay sa pagbagsak ng mga Rivera. Tumingin si Elena kay Mateo, na ngayon ay nakaluhod sa tabi ng kanyang ama. Umiiyak na parang isang batang nawawala, ngunit si Elena ay hindi na lumingon muli. Hinawakan niya ang mga kamay ni Natala at Lucia, at sa unang pagkakataon, ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging malinis at madaling hingahin. Ang bawat sulok ng mansyong Rivera, na dati-rati ay puno ng mapanghusgang katahimikan, ngayon ay nabalot ng ingay ng kawalan ng pag-asa. Ang amoy ng rubbing alcohol at gamot ay humalo sa amoy ng alikabok na tila biglang lumitaw sa bawat dingding. Nakahiga si Don Ricardo sa sofa. Ang kalahati ng kanyang mukha ay tila natunaw na kandila dahil sa stroke. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, puno ng takot at galit, ngunit wala ng kakayahang magdikta. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok si Tala sa dining room. Hawak niya ang isang maliit na box na gawa sa murang karton. Sa loob nito ay isang maliit na cake, kulay dilaw, na binili niya gamit ang bawat sentimong naipon niya mula sa pagtulong kay Aling Marites. Ang bango ng asukal at murang harina ay tila isang insulto sa amoy ng pagkabulok ng dangal sa silid na yon. Dahan-dahang inilapag ni Tala ang cake sa tapat ng kanyang lolo. Ang tunog ng karton na tumama sa mahogany na mesa ay mas malakas pa sa anumang sigaw para sa mga taong naroon. Para sa inyo po, Lolo. Ang boses ni Tala ay kalmado. Walang halong pait. Isang uri ng katahimikang nagmumula sa isang pusong nakalaya na. Sabi niyo po noon, utang ko sa inyo ang bawat butil ng kanin na kinakain ko. Heto po, ibinabalik ko na ang lahat ng utang na sinasabi niyo. Isang cake para sa lahat ng mga araw na pinaramdam niyo sa akin na wala akong halaga. Tala, anak, wag naman ganito. Pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang boses ay basag habang nakaluhod sa tabi ng sofa ng kanyang ama. Elena, please, let's fix this. Saan kayo pupunta? Wala kayong pera, wala kayong matutuluyan. Tumingin si Elena sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay hindi na nangingintab sa luha. Ang mga ito ay tila naging kasing tigas na ng diamanteng hindi kayang basagin ng anumang martilyo. Isang marahas na pagpihit ng kanyang ulo ang naging sagot niya sa bawat pakiusap ni Mateo. Ang pera ay kikitain, Mateo. Ang bahay ay itatayo. Pero ang dangal ng anak ko na kinalimutan mo para sa isang matandang halimaw? Iyan ang hindi mo na kailanman mababayaran. Madiing sabi ni Elena. We're leaving. Sumama ka sa amin kung kaya mong talikuran ang lahat ng kasinungalingang ito. Pero alam nating dalawa, mas mahal mo ang pangalang Rivera kaysa sa amin. Hindi nakakilos si Mateo. Ang kanyang katahimikan ay naging kumpirmasyon ng lahat ng kinakatakutan ni Elena. Ang amoy ng ulan na pumapasok mula sa bukas na bintana ay tila naghuhugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Lumingon si Tala kay Lucia na nakatayo sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang maliit na korona ni Lucia ay nakalapag na sa sahig, tinapakan ng mga pulis at abogado na kanina lang ay naglalakad sa loob ng bahay. Lucia, halika na.
Tawag ni Tala. Iniabot ang kanyang kamay. Ate, sasama ako sa inyo? Tanong ni Lucia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Oo, dahil dito sa bahay na ito, ang mga tao ay sinusukat sa dugo. Pero sa labas, ang pamilya ay sinusukat sa pagmamahal. Tara na, sagot ni Tala. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Tala si Don Ricardo. Ang matanda ay tila isang lantang dahon na pilit kumakapit sa sanga. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumisay, sinusubukang abutin ng asul na ledger na nasa sahig. Ngunit wala nang lumapit para tulungan siya. Ang cake na dala ni Tala ay nanatiling nakatayo sa gitna ng mesa. Maliit, mura, ngunit puno ng dignidad. Bitbit ang kanilang mga lumang bag na puno ng mga damit at ang gintong medalya ni Tala, lumabas ang tatlo sa mansyon. Ang bawat hakbang nila sa malawak na garden ay tila pagpunit sa isang madilim na kabanata. Ang malaking gate ng mga Rivera ay dahan-dahang sumara sa kanilang likuran. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang pangako na hindi na sila muling magiging biktima ng anino ng nakaraan. Sa labas, ang kalsada ay basa ng ulan, ngunit ang langit ay nagsisimula ng magpakita ng kulay bughaw. Ang bango ng basang lupa ay mas matamis pa sa anumang pabango sa loob ng mansyon. Ma, saan tayo pupunta? Tanong ni Tala habang mahigpit na hawak ang kamay ng ina at ng kapatid. Sa lugar kung saan ang araw ay hindi mo kailangang hingin sa iba, anak. Sa lugar kung saan ikaw ang bituin, sagot ni Elena. Ang bango ng ginisang bawang at sibuyas ay humahalimuyak sa loob ng maliit na kusina, isang amoy na puno ng buhay at kagaanan. Hindi ito ang amoy ng mamahaling pabango na pilit nagtatakip sa baho ng kasinungalingan, kundi ang amoy ng isang totoong tahanan. Sa labas ng bintana, ang mga dahon ng saging ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng preskong hangin ng probinsya, malayo sa mausok at nakakasakal na lungsod. Isang taon na ang lumipas. Sa gitna ng maliit na mesang gawa sa kawayan, nakalagay ang isang cake na hugis araw. Hindi ito kasing laki ng cake sa mansyon at hindi rin ito gawa sa pinakamahal na sangkap, ngunit ang bawat pahid ng icing ay gawa sa pagmamahal ng isang inang hindi na kailanman muling yuyuko sa takot. Ate, dali, blow the candle na! Masayang sigaw ni Lucia. Ang kanyang balat ay bahagyang umitim dahil sa paglalaro sa ilalim ng sikat ng araw at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng kalituhan. Suot niya ang isang simpleng t-shirt na katulad ng kay Tala. Isang simbolo na sa bahay na ito, walang hierarchy, walang mas higit, walang mas mababa. Lumapit si Aling Marites, bit-bit ang isang bandihadong pansit. Pinili niyang sumama kina Elena nang lisanin nila ang mansyon. Mas pinili ang hirap na may kasamang dangal kaysa sa ginto na may kasamang dusa. Happy birthday, Tala! Napakaganda ng bituin natin ngayon. Bulong ng matanda habang hinahaplos ang balat ni Tala na ngayon ay wala ng anumang pasa o sugat. Pumasok si Elena mula sa pinto. Bit-bit ang mga bagong labang damit. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling magaspang, ngunit ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ang bawat kulubot sa kanyang noo ay hindi na dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa madalas na pagngiti. Ma, may sulat po ulit mula sa kanya, sabi ni Tala. Itinuro ang isang sobrang puti na nakapatong sa ibabaw ng radyo. Sulat mula kay Mateo. Isang sulat na humihingi ng tawad, nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon, at nagkukwento kung paano tuluyang nailit ang mansyon at kung paano ngayon ay mag-isang nakatira si Don Ricardo sa isang maliit na paupahang kwarto, paralisado at walang sino mang dumadalaw kundi ang mga anino ng kanyang sariling kayabangan. Tiningnan ni Elena ang sulat, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, kinuha niya ang posporo at sinindihan ng kandila sa ibabaw ng cake ni Tala. Ang apoy ay maliit, payapa,
at nagbibigay ng tamang init sa kanilang mga mukha. Anak, ang nakaraan ay parang usok ng kandila. Kapag hinipan mo na, wala na itong kakayahang manakit sa'yo, sabi ni Elena habang hinahawakan ng kamay ni Tala. Tumingin si Tala sa kanyang ina, kay Lucia at kay Aling Marites. Ang liwanag ng kandila ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati-rati ay puno ng hiya. Ngayon ay nagniningning na sa tiwala sa sarili. Hindi na niya kailangan ng pagkilala ng mga Rivera. Hindi na niya kailangan ng apelyidong puno ng lason. I wish. Simula ni Tala, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. I wish na lahat ng batang katulad ko mahanap din ang kanilang sariling araw. Sa isang malakas na ihip, namatay ang kandila, ngunit ang liwanag sa loob ng kanilang tahanan ay nanatiling buhay. Walang blag ng pagsasara ng pinto, walang sigaw ng galit. Ang tanging narinig ay ang tunog ng tawanan ng dalawang magkapatid habang pinaghahati-hatian ng cake. Isang cake na hindi kailanman makukuha ng sinuman dahil ang tamis nito ay nagmumula sa katotohanang sila ay malaya na. Sa ilalim ng malawak na langit, si Tala ay hindi na isang bituin na nagtatago sa anino. Siya na ang liwanag na nagtuturo ng daan pauwi sa tunay na pamilya. Sapagkat ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo na nananalaytay sa iyong mga ugat, kundi sa pag-ibig na handang manatili kahit wala na ang lahat ng karangyaan.